Hindi napigilan ni Tianqin ang pagtawa matapos makinig. Matanda, sa tingin mo ba ay maaari mo pa rin akong tretuhin tulad ng dati? Matanda ka na at hindi na katulad ng Ji Tiandao na maaaring magdulot ng kaguluhan sa mundo. Ang lugar na ito ang sementeryo na personal kong idinisenyo para sa iyo. Nagsimulang magmasid ng mabuti ang mga nakapaligid na cultivador at natuklasan na ang lugar na ito ay hindi kasing simple ng nakikita sa ibabaw. Nangangahas kang pag-alitan ng iyong master, mag-ingat ka sa kidlat, galit na sagot ni Siu Honor. Sa sandaling ito, itinaas ni Luho ang kanyang kamay upang Senador Yasan na ayos lang, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtatanong, sino ang nagbunyag ng aking kinaroroonan sa iyo? Si Old Seventh ba, Old Fifth, o ang walang kwentang Old Eighth? Dahan-daang nagsalita si Tianqin, hindi ko sila kailangan para sabihin sa akin. Hindi ko alintana ang pagsasabi sa iyo ng totoo, ang pagkidnap sa pamilya Si ay plano ko at ang layunin ay akitin ng little junior sister at ikaw palabas ng bundok Jinting. Nag-alala si Panzong matapos marinig ito, ikaw ang nagbigay sa akin ng gawain, paano kung hindi nagpakita ang matandang kontrabida na ito? Malamig na sumagot si Tianqin, napakadami mong tanong, gawin mo lang ang dapat mong gawin at kunin ang nararapat mong gantimpala. Matapos makuha ang sagot na gusto niya, hindi na nag-aksaya ng salita si Luho, sige, marami na akong napatay na tao noon at hindi ko alintana ang pagpatay ng ilan pa. Nang marinig ito, inilabas ng mga nakapaligid na cultivador ang kanilang mga sandata, na parang humaharap sa isang malakas na kaaway. Gayunpaman, si Tianqin ay tila walang takot, bakit ka nagpapanggap pa rin, matanda? Ang lihim na gamot ng Primal Fiend, ang isang dosis ng gamot na ito ay maaaring magpataas ng enerhiya ng isang cultivador sa loob ng maikling panahon, ngunit ang side effect ay ang cultivation ay bababa sa kalahati sa loob ng 10 araw at hindi na ito maaaring gamitin muli. Binanggit ang pangalang ito, naalala ni Luho sa kanyang isipan, ang lihim na gamot na ito ay inimbento ng Medicine King noong nakaraan, ngunit ito ay binoykot ng Orthodox sect sa mundo dahil sa labis na brutal at masamang epekto nito. Sa paglipas ng panahon, nawala ito. Hindi lang niya inaasahan na may isip nila ang lihim na gamot. Nakikita si Luho na tahimik, mas naging kumpiyansa si Tianqin sa kanyang hula, may isa pang masamang balita na kailangan kong sabihin sa iyo, naglagay ako ng array dito na lubos na nagpahina ng enerhiya, kahit na mayroon kang lihim na gamot at inumin mo ito sa iyong desperasyon, mawawalan ito ng saysay. Iyon lang ang gusto kong sabihin, Master, ito ang huling pagkakataon na tatawagan kitang Master, kapag patay ka na, iuutos ko sa isang tao na maayos kang ilibing at pangasiwaan ang bundok Jinting. O tama, ang mga eksperto ng matuwid na sekta ay dapat nakarating na sa bundok Jinting. Ang ikatlong senior brother ay sugatan kaya sa tingin ko ay sumuko na ang ikaapat na senior brother ngayon, sabi ni Tianqin habang umaatres pabalik sa karamihan. Nang marinig ang tungkol sa array, nagmadaling nagtanong si Siu Honor kung ano ang dapat nilang gawin. Buong kumpiyansa siyang tiniyak ni Luho na hindi nila kailangang matakot. Biglang tumakbo si Huang Fugi mula sa kakahuyan, matapos tingnan ng bumagsak na Panginoon ng pamilya Si. Lumuhad siya sa tabi ni Luho at nagmakaawa, matandang mister, iligtas ninyo ang aking Panginoon. Pagkasabi nito, bigla niyang hinugot ang isang maikling espada mula sa kanyang dibdib habang walang nakatingin, tumalon siya pasulong at tumutok diretsyo sa likod ni Luho. Ang hindi inaasahang eksenang ito ay nag-iwan sa lahat na natigilan. Nagpakita ng pag-aalala ang mukha ni Siu Honor habang nagmamadali siyang nagbabala sa kanya. Nanlaki ang bibig ni Moronghai sa hindi paniniwala dahil si Wong Fugi ay talagang isang Divine Court Realm expert. Ang kagalakan ni Tianqin ay hindi may larawan. Ang distansya ay masyadong malapit, halos walang pagkakataong makaiwas sa atake. Kahit ang isang nascent Divinity Tribulation Realm Cultivator ay hindi makakatagal sa hindi inaasahang atake na ito ng walang pinsala. Buong kumpiyansa si Wang Fugi na nagpatuloy sa pag-exert ng puwersa, gayunpaman, sa sumunod na segundo, natigilan siya dahil ang maikling espada ay hindi makapasok pa. Ano ang nangyayari? Ito ay isang Earth-grade treasure na pinahira ng malakas na lason, sa aking buong lakas na atake bilang isang Divine Court Realm Cultivator, bakit hindi ko maramdaman ang isang tusok sa kanyang katawan? Nagpanik si Wang Fugi, pag-angat ng kanyang ulo,
nakita niya ang maikling espada na tila hinaharangan ng isang hindi nakikitang puwersa sa labas ng katawan ni Luho. Sa sandaling ito, ang mukha ni Luho ay puno ng paghamak, bakit ko kailangang uminom ng gamot para patayin kayong lahat? Bigla niyang inilabas ang kanyang malakas na aura, bumubuo ng mga bilog ng enerhiya na nagpatalsik kay Wang Fugi. Ang parang alon na enerhiya ay patuloy na kumakalat, umaabot sa langit. Nakikita ang eksenang ito, nagulat ang mga matuwid na kultibador, hindi maganda, sinadya ito ng matandang kontrabida, hindi ang matandang kontrabida ang nahulog sa bitag, kundi tayo. Yi Tianqin, napakatuso mong babae. Lahat ng Brahmasi Realm Cultivators ay napatalsik, hindi makalaban. Nanlaki ang mga mata ni Tianqin, nanginginig ang kanyang katawan, hindi niya maintindihan kung bakit nabigo ang array o kung bakit nakainom pa rin ng lihim na gamot ang matanda. Ano ang nangyari? Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Luho, ang pakiramdam ng pagiging nasa peak ay napakaganda, parang isang matagal nang nakaimbak na baha na sumisira sa isang dam, agad niyang nabawi ang kanyang buong kultibasyon at kapangyarihan. Matapos namnamin ito sandali, ibinaling niya ang kanyang malamig na tingin kay Yi Tianqin. Yi Tianqin, nagpadala ka ng isang Divine Court assassin na nagpanggap na katiwala sa pamilya Si, sa tingin mo ba ay hindi ko alam yun? Sa loob ng maraming taon, nawala na ang kanyang pakiramdam ng takot, ngunit unti-unting lumitaw muli ang pakiramdam ng pangamba. Ang kanyang maingat na pinagplanuhang plano ay ganap na nakalimutan. Bahagyang itinaas ni Luho ang kanyang braso at ang malubhang nasugatang si Wang Fugi ay lumipad ng walang kontrol patungo sa kanya. Alam ng lahat sa mundo ang tungkol sa Imperial Tokens, kaya paano hindi makikilala ni Morong Hai iyon? Hindi ka dapat makialam. Sa sandaling ito, nanginginig sa takot si Wang Fugi. Noong una niyang nakita sina Luho at Xiu Honor, hindi siya sigurado kung sila ang mga masasamang tao mula sa bundok Jinting o hindi. Nang makuha niya ang token, nakumpirma niya ang lahat. Naisip niyang patayin sila sa gabi, ngunit palagi niyang nararamdaman na ang matanda ay hindi isang masamang tao mula sa bundok Jin. Ting at natatakot din siyang masira ang plano ni Yi Tianqin, kaya hindi siya kumilos sa huli. Hindi mo ako maaaring patayin, nauutol na sabi ni Wang Fugi, sinusubukang ibunyag ang mga puwersa sa likod niya para iligtas ang kanyang buhay. Ang bawat Divine Court Realm expert ay may ilang uri ng suporta sa ilang antas, ngunit mahalaga ba iyon? Mayroon bang puwersa sa mundo na maaaring takutin ang dakilang masamang tao? Hindi, ayaw makinig si Luho sa kanyang kalokohan, isinara niya ang kanyang mga daliri at direktang winakasan ang buhay ni Wang Fugi. Nakakuha ng 200 merit points sa pagpatay sa isang Divine Court Realm Evildoer. Hindi siya magtatagal, huwag kayong matakot, sabi ni Yi Tianqin, ang kanyang puso ay puno ng takot. Matapos sabihin ang mga salitang ito, tumalon siya at sumakay sa kanyang lumilipad na karwahe, na wala sa langit ng hindi lumilingon. Nang mapagtanto ni Pan Zong ang nangyari, natakot siya, mabilis siyang nagmakaawa ng awa. Senyor, ginamit ako ng iba, hindi ko kailanman binalak na maging iyong kaaway, maawa ka sa akin. Naunawaan niya na halos imposible siyang makatakas sa atensyon ng ganoong makapangyarihang eksperto at ang pagmamakaawa ng awa ang tanging pagkakataon para mabuhay. Nang marinig ito, pinagmasdan ni Luho ang karamihan, napansin na may mga 15 Divine Court Realm experts at mahigit 100 Brahmasi Realm cultivators. Tumigil siya sandali at pagkatapos ay nagsalita, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, kung aalis kayo ng walang kahit isang Brahmasi Realm cultivator na matitira, ibibigay ko sa inyo ang 6 na yang technique, maaari kayong pumili ng buhay o kamatayan. Kasabay nito, pamitik siya ng kanyang mga daliri at isang pinagpalang liwanag ang bumaba mula sa langit. Ang Divine Beast Wish ay tumapak sa kawalan at dahan-daw ang lumapag sa harap ni Luho. Ibalik mo ang iyong ama sa Blue Sun Mountain, hintayin mo ang aking pagbabalik. Opo, Panginoon, sagot ni Xiu Honor at umalis sa harap ng lahat. Nakikita ito, nagulat si Pan Zong, ang maalamat na bundok Jinting, ang hindi mabilang na mga kayamanan, sandata, at teknik ay nasa kamay ng matandang masamang tao, gaya ng sabi-sabi. Matapos itong pag-isipan, nagpasya siyang lumuhod sa lupa at yumuko, handa akong maglingkod sa senior. Napakahusay, sabi ni Luho, pagkatapos ay bahagya niyang tinapik ang kanyang mga daliri sa paa at lumipad sa ere.
ang kanyang malakas na aura ay kumalat sa lahat ng direksyon at ang Divine Court Realm experts ay kinailangan nilang ipatawag ang kanilang Dharma bodies para labanan ang pressure. Ang mga mahihinang cultivador ay tumakas tulad ng mga natatakot na aso. Hunter Tribulations Insight. Pagkasabi ni Luho, isang naglalakihang gininto ang phantom ang lumitaw tulad ng isang bundok sa isang iglap, na nagdulot ng pagkamangha. Napakataas ng kultibasyon ng senior, bakit mo ako niloko? Iniisip ang nakaraan, pinagtatawanan ako ng lahat dahil ako ay isang demonyo, kung gayon, magiging demonyo ako, impyerno. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Panzong at agad niyang inatake ang pinakamalapit na cultivador. Napuno ng mga sigaw ang hangin habang pinapatay ang mga Brahma Sea Realm cultivators. Ang mga eksperto ng Divine Court Realm na mababang lumilipad ay walang oras para alagaan ang kanilang mga kasamahan, ang tanging iniisip nila ay makatakas. Imperfect Heaven's Favor. Nakilala ng isang mapagmasid na cultivador ang galaw ni Luho at naalala ang eksena ng kubkuban nila ang bundok Jinting. Mabilis niyang sinigawan ang lahat na maghiwa-hiwalay, ito ay isang straight cutting technique, huwag kayong magtipon. Ngunit sa sumunod na segundo, habang iwinasiwas ni Luho ang isang espada, nagtipon ang madilim na ulap sa langit, gumugulong at umiikot. Ang mga sword beams ay naging itim, at ang madilim na ulap ay gamulong sa langit. Ang espada, Devil's Destiny. Habang tinatapos ni Luho ang pagtitipon ng kanyang enerhiya, ang tunog ng mga espada na humihiwa sa hangin ay pumuno sa langit. Ang mga itim na atake ng espada ay bumagsak tulad ng malakas na ulan, tumutusok sa mga katawan ng hindi mabilang na mga cultivador nang walang anumang paglaban o sigaw. Noon nila napagtanto na ito ang Guiyuan Sword Technique, ang sikat na ultimate skill ni Yu Shanren, isa sa mga kontrabida ng bundok Jinting. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat ngayon. Ang mga itim na sword feathers na ito ay hindi lamang napakabilis, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay nakakatakot din, kahit ang isang nascent Divinity Tribulation Realm expert ay mahihirapang mabuhay sa ilalim ng galaw na ito, lalo na sila. Sa katunayan, sa harap ng ganap na lakas, ang anumang pagsasabuatan at mga trick ay magiging mapotla at walang kapangyarihan. Patayin ang 15 Divine Court Realm targets, makakuha ng 3,000 merit points. Matapos harapin ang mga taong ito, tumingin si Luho sa malayo. Divine Technique Blink. Sa isang swoosh, nawala siya sa lugar na ito kasama ang kanyang malaking Dharma body. Isa pang dakilang galaw, sina Moronghai at Panzong ay nagulat ng husto. Sa oras na ito, kinokontrol ng ika-6 na disipulo na si Tianqin ang lumilipad na karwahe, mabilis na tumatakbo sa langit. Bagaman hindi niya maintindihan kung bakit mas malakas pa ang matandang ito kaysa sa kanyang peak period, sa ilalim ng full-speed flight ng lumilipad na karwahe, maliban sa great divine abilities, mahirap para sa sinuman na humabol. Iniisip ito, mas nakampant siya. Hindi niya ako hinabol, tila inilabas ng matanda ang kanyang 100 Tribulations Inside Avatar kanina lang, magkikita pa kami sa hinaharap. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Tianqin, ngunit sa sandaling ito, isang biglaang humuhuni ng sound waves ang nagsimulang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Sino iyan? Tumingin siya sa paligid ng naguguluhan, nakita lamang ang isang naglalakihang Dharma body na naglalakad katabi niya. Malamig siyang tiningnan ni Luho, ikaw ay isang masamang disipulo. Nanlaki ang mga mata ni Tianqin sa gulat. Dahan-daang itinaas ni Master Benny ang kanyang braso at ang napakalaking pressure sa kanyang katawan ay biglang sumabog sa isang iglap. Isang higanteng palad na tumatakip sa langit ang lumitaw. Nakikita ito, isang bahid ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Tianqin. Hunter Tribulations Inside Avatar, 100 feet ang taas at 20 feet ang lapad, na may 8 dahon, hindi, 9 na dahon, ang ika-9 na dahon ay namulaklak na, kasama ang pinakamalakas na galaw, ang Finmonks Hansil, gaano karaming lakas ang natitira sa matandang ito. Amorous Hoop. Natural na hindi lang uupo at maghihintay ng kamatayan si Tianqin at agad niyang ginamit ang kanyang pinakamalakas na sandata para lumaban. Alam ni Luho na ang pinakamalaking sandigan niya para marating ang kanyang posisyon ngayon ay ang heaven-grade weapon na Amorous Hoop. Gayunpaman, dahil maibibigay ko sa iyo ang sandata, maaari ko rin itong bawiin, ibalik mo sa akin.
Pagkasabi niya nito, dahan-dahang sumara ang higanteng palad patungo sa Amorous Hoop. Nakikita ang eksena, desperadong sumigaw si Tianqin, "Huwag!